Pangsanlibutang ulat. Ang aking bagong buhay. January 3, New Caledonia. Hyacinth. Mama, pwede po ba tayong bumalik bukas? Masayang tanong ng dalawa naming bunsong anak na may malalaking ngiti. Iyon ang una naming pagdalo sa isang Adventist meeting. Inimbitahan lang kami ng isang kaibigan kaya pumunta kami upang pagbigyan siya. Matagal na naming nakikita ang mga flyer sa aming mailbox pero hindi namin kailanman binalak na pumunta. Bago kami umalis ng bahay, nag-usap kami ng asawa kong si Bruno. Makikinig lang tayo, iyon lang sabi ko sa kanya. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Nakita ng aming mga anak ang kanilang mga kaibigan doon sa meeting at nagkaroon pa sila ng mga bagong kaibigan. Natuwa sila. Pagkatapos ng meeting, nagpaiwan kami at uminom ng mainit na tsaa habang nakikipagkwentuhan sa mababait na tao. Ikinuwento nila kung paano binago ng Diyos ang kanilang mga buhay at inimbitahan kaming bumalik muli. Habang patuloy kaming umaattend sa meeting, sinasabi ng aming mga anak na gusto nila ang mga sermon ng pastor. Minsan parang hindi sila nakikinig pero palagi silang may nababanggit tungkol sa kanilang natutunan. Lalo nilang nagustuhan ang mga aral tungkol sa kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at ang mga kamangha-manghang bagay sa kalikasan. Ako din naman ay naantig. Ang mga powerful message ng songs ay nagpaluha sa aking mga mata. At palagi kaming hinihikayat ng pastor na huwag basta maniwala sa sinasabi niya, kundi basahin mismo namin ang Biblia at matuto mula sa salita ng Diyos. Nagustuhan ko iyon. Kahit na dati naman na akong madalas magsimba at manalangin, ang aming natututuhan dito ay ibang-iba at espesyal. Isang araw sa ikalawang linggo, nagtanong ang pastor kung may gustong magpabautismo. Laking gulat namin nang sabihin ng aming anak, "Tatay, nanay, gusto kong magpabautismo." Nagulat kami. Habang kami ay pilit pang inuunawa ang lahat, ang kanyang batang puso ay sabik na makilala ang Diyos. Sinabi ko sa kanya na ang bautismo ay hindi parang pagbili lang ng tsokolate. Ito ay isang mahalagang desisyon. Ngunit naunawaan ko ring hindi ko lubos na alam ang kanyang puso, gaya ng pagkakilala ng Diyos. Kumilos din ng Diyos sa aking puso, ngunit hindi ko naramdaman na ako'y karapat-dapat. Nang muling tumawag ang pastor para sa mga gustong magpabautismo, gusto kong tumayo, ngunit hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko'y hindi pa ako sapat na malinis. Nang gabing iyon, nagdasal ako at umiyak ng mag-isa. Panginoon, ano po ang gagawin ko? Gusto kong magpabautismo. Habang nakikipag-usap ako sa Diyos, nakaramdam ako ng kapayapaan at nalaman kong handa na ako. Kinabukasan, nag-impake ako ng isang puting damit at tuwalya sa aking bag. Nagpaalam ang aking asawa kasama ang aming panganay na anak para sa isang boat trip. Umalis naman ako kasama ang aming dalawang bunsong anak at dalawang pamangkin. Umupo akong mag-isa sa meeting dahil wala ang aking asawa. Umaagos ang luha sa aking mga pisngi. May isang matandang mag-asawa na nakakita sa akin at lumapit ng may malasakit. "Magpapabautismo po ako," sabi ko, "pero walang nakakaalam sa pamilya ko." Mahigpit nila akong niyakap at gumaan ang aking pakiramdam. Nang tawagin ng pastor ang mga magpapabautismo, tumayo ako at naglakad patungo sa unahan. Umiiyak ngunit hindi sa lungkot. Puno ng pag-ibig kay Jesus ang aking puso. Tuwang-tuwa ang aking mga anak nang makita nila akong mabautismuhan at mahigpit nila akong niyakap pag-ahon ko mula sa tubig. Samantala, sa malayong karagatan, may naramdaman ng aking asawa sa kanyang puso. Hindi ko man nasabi sa kanya ang aking desisyon, lumingon siya sa aming mga anak at sinabi, "Nagpapabautismo ang inyong ina." Mula noon, lumago ang aking pananampalataya. Masaya akong umaattend sa simbahan at nag-aaral ng Sabbath School lessons. Umaasa ako na balang araw, pipiliin din ng buong pamilya ko ang pagkapabautismo. Nagpapasalamat ako kay Jesus sa asawang ibinigay niya sa akin. Hindi niya ako pinipigilan sa pangingiling ng Sabbath. Minsan, tinanong ko siya, "Anong pakiramdam mo tungkol sa Diyos?" Sumagot siya, "Pakiramdam ko ay Kristiyano ako.
Naniniwala ako kay Jesus at ang iyang pananampalataya ay nagbibigay lakas sa akin. Ngayon, sinisikap kong mamuhay sa paraang ipinapakita kung sino ang Diyos sa aking mga salita, gawa at pag-ibig. Ang ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay magkakaroon ng walang hanggang epekto sa buhay ng mga tao tulad ni Hyacinth. Makakatulong ito sa pagtatatag ng isang center of influence sa Wallace para makabuo ng tulay ng pag-unawa at pagkakaibigan ang mga Adventists sa mga tao sa territory ng New Caledonia Mission. Maraming salamat po sa inyong masaganang handog.